Nagpalang hapon sa inyong lahat. Basahin po natin ang 1 Corinthians 10:23. Mayroong mga nagsasabing malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit ang lahat ng iyan ay hindi mabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi nakatutulong. Sabi dito sa ating pamagat, the standard of life of believers, ang pamantayan ng buhay ng mga mananampalataya. Ano nga ba yung standard natin bilang mananampalataya? Siyempre, bilang tayo'y lingkod ng Diyos, kinakailangan makita sa atin yung the best na standard na maipakita natin para sa Diyos. At higit sa lahat, sabi nga sa intro, ang Biblia ay naglalaman ng mga bahagi na mababasa na hindi mananampalataya at mga bahagi na tanging mga mananampalataya lamang ang dapat o maaaring magbasa. At mga bahagi na tanging may malalim na kaalaman sa espiritual na mundo. At sa pamamagitan ng iyong pangunawa, dito maaari kang maging matagumpay upang magawa ito at kailangan mong suriin ang 3 puntos. Sa ating daang buhay pananampalataya, hindi natin kailangan kung ano man siya, kung hindi man siya mananampalataya o mananampalataya, kung kinakailangan turuan siyang magbasa para maunawan at maintindihan niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sabi nga dito, kailangang suriin ang 3 puntos. Ano ba yung 3 puntos? Una, dapat huwag tayong paninlang o padaya. Tayo bilang mananampalataya, dumarating talaga sa atin minsan sa gitna ng mga problema, sa gitna ng ating mga nakikita, naroon yung pandaraya o panlinlang ng kaaway. So tayo bilang lingkod ng Panginoon, dapat maging matatag tayo upang hindi tayo madaya o magpaninlang sa gawa ng kaaway. Ang pinakadakilang sagot ay nasa pinakamatinding kahirapan. Yun ang magiging sagot kung tayo ay darating sa mga pandaraya at panininglang ng kaaway. Yung pinakamahirap at matindi na kahirapan na darating sa atin. Pangalawa, kailangan mong alisin ang hindi kailangan at unawain ang dahilan kung bakit ang salita ay ibinigay ng Diyos at matutuklasan mo ang ganap na sagot at makinig sa salita ng Diyos para sa iyo. Hindi lang para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Na kailangan, alisin na natin yung mga bagay na humahad lang upang hindi natin maunawaan kung ano ang dahilan o kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, tuklasin natin kung ano yung ganap na sagot. Ang ganap na sagot ay nasa loob lamang ng salita ng Diyos. Hindi na natin dapat hanapin pa kung saan. Andodo na yung ganap na sagot sa loob ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, patuloy tayong makinig upang patuloy nating maunawaan kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos para sa atin. Pangatlo, sa ganap na kalakasan, sagot ay kapangyarihan ay mahayag. Sa pinaka-main topic natin, through the word and God's power destroy the partisan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos, mawawasak ang kapangyarihan ng partisan ng kadiliman. At mula sa Mark Upper Room, ito na ang pinakadakilang lugar ng mga sagot at naroon ang pangako ng Diyos. Kaya patuloy natin panghawakan yung mga pangako ng Diyos upang mawasak natin ang gawa ng kadiliman ni Satan. At pangako ng Diyos na mawawasakin ang lahat ng partisan ni Satanas at lumalabas mula sa kanilang mga puso at isipan na kung saan sa mga bagay na nangyayari sa atin, minsan umiiral sa ating puso, sa ating isipan yung mga bagay na panlilinlang at pandaraya ng kaaway. At higit sa lahat, Subalit nang sinimulan nilang iwan ang Roma at makatanggap si Pablo, winasak na nila ang partisan ng kadiliman na nagahari sa Israel, Roma at mga susunod na lahi. Raising the partisan, itaas ang partisan ng Diyos. Itaas natin yung bantayan ng ating Panginoon. Ang mensahe ng krus ay partisan na nagbabago sa ating mga pananaw. Pananaw na kung saan ang ating patutunguhan at mahayag, sapagkat ikaw ang tao na tumatanggap ng Espiritu at anuman ang iyong gawin, ilagay mo ang kaluwalhatian ng Diyos bilang pamantayan. So sa atin lang ang buhay pananampalataya, lagi nating iisipin na ikaw ang taong tumanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya patuloy natin itong panghawakan at ilagay natin
sa ating puso, sa ating isipan, yung kalwalatian ng Diyos bilang mananampalataya. Raising the watchman of Bartisan, itinatag ang Bartisan ng watchtower. Naunawaan nila ang salitang binabanggit ni Pablo. Kailangang makita ng Roma, kaya nagpasya sila na ilagay nila ang kanilang buhay para kay Pablo at panghawakan nila ang pangako na natatago na mahabang panahon at iyon ay nahayag na kung saan matagal na itinago ang salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, muling nahayag ang salita ng Diyos at muling nabuhay at higit sa lahat patuloy nating pinahahayag ang kanyang salita. Sa atin lang ang buhay pananampalataya, patuloy nating gabitin ang ating buhay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag nating itago ang anumang bagay na para sa Diyos, na kung saan speak boldly the word of God, na kung saan yung mga pangako ng Diyos ay patuloy nating matatanggap. At ito lamang po ang aking pong mensahe na kung saan nawa maitanim natin sa ating puso, sa ating isipan, yung mga pangako ng Diyos at higit sa lahat yung magpapatatag sa atin yung salita ng Diyos. At higit sa lahat, sa aking buhay pananampalataya, patuloy niya akong gamitin bilang as a public servant na kung saan to preach the gospel, to become a witnesses na kung saan maihayag talaga sa buong mundo yung salita ng Diyos, na kung saan, O Lord, na kung saan mailigtas natin ang mundo. Salamat po. Ito lamang po ang aking mensahe. Tayo manalangin. Manaming banal, tunay nga po, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat mensahe niyo, Lord God, na kung saan napatuloy na ma-input nga po ito sa aming buhay, sa aming puso, at higit sa lahat sa aming puso, sa aming kaisipan. Dalangin ko, Lord God, na sa mga bagay na nangyayari sa amin, O Lord God, huwag niyo pong hayaan na madaya kami o malinlang ng kaaway. Kung kaya't, O Lord God, dapat po naming isipin, Panginoon, na ang iyong mga pangako ay hindi niyo nga po kami iiwan, ipababayaan sa gitna ng mga matitinding problema dumarating sa aming bagkos, maging matatag kami sa mga bagay na darating, Panginoon. Yun lamang po, Panginoong Hesus, ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen.